naging sona ng presidente na inyong kapatid. Ikaw naman, di nga ako pumunta eh. So, ayan. Absent na nga ako eh. Speaking of hindi kayo pumunta, maraming mga opisyal na hindi pumunta. Anong Oo. dahilan nyo ba't hindi po kayo pumunta? Hindi naman kami nag-usap sa minority. Sa totoo lang, hindi nga kami nagkita-kita. Kanya-kanya na lang. Nung dumating kami sa Senado, punta ka mamaya. Hindi. Lahat hindi. Ako, masama ang loob ko. Sa totoo lang, last year, wala akong gana. This year, mas lalo akong walang gana. Kasi kinakasuhan naman ang mga minority. Inuubos naman kami. Pagkatapos, 2 kinulong. Isa fugitive. Tama ba to? Hindi naman yata karapat-dapat. Balibasa nagsasalita ng kritisismo, oposisyon daw, ay nako. May picture na kumakalat, ang gaganda ng mga damit ninyo, kaya akala namin aattend kayo doon sa zona eh. Hindi, damit ko nga yung mga punit-punit, puro mga retaso yon. Sabi ko sa pinsan ko, kasi pinsan ko gumawa, pinatahi ko lang eh. Sabi ko, eto, sang katutak na retasong itim. Ibuo mo yan, gawin mo ang palda, at saka yung bulok na barong. Tapos sabi niya, walang gana naman itong pinapagawa mo sa akin. Sabi ko, ganyan ang itsura ng ekonomiya natin, yan ang bansa natin, gutay-gutay, punit-punit, pira-piraso, tagpi-tagpi. Gawin mo na, yan na yan, wala na yan. At wala akong ganang gumawa ng glamorosa. Wala sa mood eh. So regarding sa zona po pa rin, yung racket, may tinanong kasi, di sinagot ng diretso, sabi common sense lang eh. Pero kung kayo po tatanungin, may benefits pa tayo makukuha or gain dyan sa racket o dapat mas unahin yung ibang bagay? Siguro naman, dapat unahin muna yung bigas, yung mahiwagang 20 peso bigas, na ewan kung bakit naman yung pinangako, naloka naman ako nung pinangako yun. Good pa ako nun eh. Medyo naniniwala pa akong may pag-asa noon. Abay, nagulat ako, paano magiging 20 pesos yan? Akala ko tutulungan natin na magsasaka. Paano magiging 20 pesos yung abono, kataas-taas, yung crudo, kataas-taas, yung... Kaya yun, pinagmalaki sa zona na yung excise tax na minadali nila sa Senate at saka sa Congress, minadali nila todo, wala nang debate sabi nila, kailangan. Nung linabas yung announcement, ang tinanggalan lang naman ng excise tax, yung kerosene at saka LPG, yung inaasam-asam na crudo at saka yung gasolina, wala naman. Para pa kami nagpakamatay dun sa excise tax na yun. Sana, kahit bawasan, yung excise tax, kahit mga lahati man lang. At pati na rin yung VAT, dapat tanggalin na rin para sa mga minimum consumers. Ang taas na naman eh. Di ba? Sabi nila, bumaba, taas. Di ko na nga sinusundan eh. Pero sa gano'n po kayo nanood doon po kayo, paano kayo nanood? Or saan kayo nag-monitor nung zona ng inyong ading? Natetense kasi ako pag nagsasalita ang kapatid ko, na-stress ako. Yung ibang minority, nagtipon-tipon doon sa lugar ni Alan, Peter Cayetano. Ako sumunod na lang after. Kasi nagdadasal ako sa umpisa lagi, nane-nervous ako. Natakot ako kung anong sasabihin eh. Kasi yun nga, kung ano-ano yung mga racket, computer sa gubat, nakakakamot ng ulo samantalang kahig santo ka ang karamihan ng pamilya ngayon. Pero sinabi nyo kanina na naaawa kayo sa kapatid nyo dahil kung ano-ano na yung pinagsasabi niya. Sa tingin nyo may gumagawa ng mga sinasabi niya sa zona? Matinik naman yun marunong Sino naman kaya? yun. Ewan, maraming wibulong dun di ba? Pero siya ang gumawa at naniniwala kayo siya ang gumawa ng kanyang speech. Oo naman. Pero sana mas fact-based at saka yung state of the nation. Alam naman ng tao kung anong kalagayan ng buhay nila, no? Sana medyo dikit sa nangyayari sa araw-araw sa bawat pamilya. Isa pang malaking pasabog dun sa zona na yun ay yung kakasuhan daw ang inyong pinsan. Hindi daw siya presidente ng inyong pamilya. Yan. Oo nga, Ano oo ang nga. palagay po ninyo doon? Ewan ko, asan na yung pasabog? Tagal naman natin naghihintay, tapos na yung New Year, tapos na yung Pasko, di ba? Pasko dapat, ano ba yun? Kung pasabog ba yun? Ewan ko. Pero Kayo, tingin nyo- anong bet ninyo? Sabi, gumagawa ng charges, nagtataka nga ako, ang bilis-bilis kapag yung senador na oposisyon ng Turing. Bakit dito? Ang tagal-tagal. Sangkatutak na yung ebidensya, kaya dami-dami na ng mga testigo. Ano pang inaantay? Parang yung sinabi niyo rin yan dati, madam, naaalala ko na sinabihan niya si BBM na pangalanan mo na kung sino yung mga yan. Noon pa yun, yung goods pa kayo Asan na yung Hanggang ngayon, wala pa rin. pasabog? Pero sa tingin Ni nyo, Sen, Kumitis, ni Posporo. matutuloy kaya yan? Makukulong kaya si dating speaker? Oo, parang hindi ako maniwala kasi yun nga yung sabi na wala, kakasuhan daw. Ang binabanggit naman ng mga kaso, puro bailable. Tapos may bulong pa na may order daw sa DOJ na
tagal-tagalan ng konti ang preliminary investigation hanggang 2028. Kaya yun. Nako po, ano ba yan? Pero Senator, ang daming kinabahan na dating speaker kasi walang pinangalanan. Ayun na Ang nga. sabi lang ng presidente natin, dating speaker. Oo. Pero hindi niya in-specify kung sinong speaker. Ang daming dating speaker. Buhay pa man yung karamihan. Si Sunny Belmonte. Ayun. Nandiyan pa Nandun. sila, Nandun sila. nandiyan pa sila Alan Lord Velasco, si Alvarez, si Cayetano na ngayon ay Pero wala rin. naman nagduda kung sino. So, Diba? talagang ang tinutumbok nito yung inyong pinsan. Parang ganun na nga. Tapos yung mga congressman, palakpakan. Nagpumalakpak ba sila doon sa part na yun? Tayuan, di ba? Palakpakan. Ay, paano na yung salamat kay Speaker na Ewan ko, mga resolution of the EC, di ba? Naku po, Ewan, ganyan talaga, utos ng pangangailangan. Wala rin kaso sa awa ng Diyos. At ang nadali, itong mga senador na malayo naman sa kusina, kung tutuusin, kasi sila naman ang gumagawa sa mahiwagang BICAM. Ito pa nakakapagtaka sa SONA. Ang SONA, dapat bibigay sa iyo, yung 5 libro yun naabangan namin 5. May yung budget, tapos yung expenditures, tapos yung budget message, tapos yung listahan ng mga plantilla. 5 yun 5 na books. At least yung malalaki, yung 2 malaki. Wala nga Sabi ko, ano ba nangyayari? Anong klaseng SONA yan? Yung pinakamahalaga, yung budget, wala doon. Nagtataka ngayon ako, bakit ganun ka-delayed? Sabi, baka sa kahulihan ng Agosto. 3rd week daw ng Agosto, maibibigay kasi hindi pa daw na-approve ng Malacanang. Ba't tayo nag-SONA para kayong SONA? Bago mag-SONA, dapat binibigyan Andun na dapat kasi aaralin na kagad yun First item yun most important bill yan That's the most important law. Pag-uusapan hindi na ibigay. Ang duda ko, walang koleksyon. Kasi talagang bulok nga yung negosyo. Ayan, napakatumal ng negosyo. Puros biyahe na lang yung mga Taipan. Alis ng alis, mas mura daw kesa sa malugin ng tuluyan. Ayan. Kaya nga wala yung budget Sabi ko nga, ano ba ito? Ba't tayo nagsonang ng bit-bit? Ito pa, Senator Raimi, isa to sa pinakamatinding nabanggit ng inyong ading. Hindi raw siya ang pangulo ng inyong pamilya, hindi siya ang pangulo ng mga kaibigan, kundi pangulo siya ng taong bayan. Oo naman. Sino ba talaga ang pangulo ng inyong pamilya? At anong masasabi niyo doon? Kung nga maintindihan bakit pa sinasabi yun? Siyempre, totoo yun. Kung kakasuhan yung isang tao, ituloy mo na. Wala nang pananakot, wala nang paandar. Alam mo yun? Di ba parang parang rehash lang nung statement ni President Erap noon yun. Oo. Nung walang kamag-anak, kapatid, walang pinsan, ganyan, di ba? Parang ganun nga Ang hirap Kasi, ang inaasahan, pag, di ba, kasi 6-year term yan. First term, syempre, sasabihin mo, maraming salamat sa nahalala ko. Tapos yung second year ng SONA, ilalatag mo, eto yung mga priority, ito yung nagawa natin, ito yung mga quick wins natin, nagawa naman natin. Ikatlo, ganun din, kasi mag-election, ganyan, magsasalita ka mga ganyan. Tapos yung fourth, pag yung fifth SONA mo na, kinakailangan, i-report mo na lahat ng accomplishment na nakaraan, kasi naka5 taong nga dapat mahaba na yung listahan Tapos sasabihin mo na, eto yung legacy ko, kasi next year, di ba? Next year, last na So, dapat, eto na yung mga habilin, di ba? Saka legacy. Hindi ganun kasi nga yung accomplishment, di ko nga maintindihan. Binibida yung mga tulay na naayos, pinagkabit daw yung sirang tulay, yung mga sirang kalsada na buo. Talaga nagtrabaho ng public works yan. Anong nakakasindak doon? Ano dapat i-report doon? Maintenance and repair lang yun. Meron daw po kasi pang yung last SONA, doon na yung mga nakasuhan na si Romualdez. Ganon? Hindi pala kukulong. Susunod pa ulit. Nakasuhan na naman. Nakasuhan na. Reserve pala, reserve. Nakakaloka nga. O kaya nasementohan na. Nasementahan na. Hindi pa Talaga, natutuyo, promise hindi pa nagagamit. Lilibing na yun Ako Parang may content pa sa 6 SONA. Ewan ko. Hindi ko nga. Kaya nga. Hindi ko nga maintindihan. Nagdududa nga ako. May kota kaya sa senador? Parang ganun Anyway, talagang medyo disappointing. Ayoko nagsasalita ng ganito kasi sa totoo lang, inasam-asam namin ng halos 4 na dekada. Ang hirap talaga ng pinagdaanan namin mula noong 1986 at marami na rin kaming natutunan na kasanayan. At least may experience na kami, hindi na dapat nauulit yung mali, kaso, sinayang yung second chance, nga, nakakasama talaga ng loob. Mabigat talaga yung paghihinayang. Pero you think, ma'am, kung kayo po ay
Kasi noon, nung eleksyon, natatanda ako, magiging super ate kayo kanyo. Ngayon, sabi ko Talagang nga. aalalayan nyo siya eh. Yun yung gusto Eh, nyo mangyari. Kung kayo ay hindi kayo kumbaga parang for the lack of better term na etchepuera, sa tingin po ninyo magagay nyo ng maigi yung inyong kapatid. Hindi sana tayo. Well, di ko naman sinasabi na alam ko lahat. Pero at least, yung mga priority ng tao, ng ordinaryong tao, na siya rin ang tinuro ng aking ama, dapat unahin yun. Unang-una yung peace and order. Wala naman binanggit tungkol sa peace and order kahit isa. Alam naman natin na ang kalsada ngayon, talagang maraming krimen, maraming droga. Isipin mo, 14 years old, 12 years old, nananaksak, nababaril. Paano ka naman yan? Talagang there's something wrong, hindi ba? Tapos yung droga, ang mura na. At meron na naman tayong drug highways. So, sana at least, yung pinaka-basic yun. Hindi ka pwede mga lakal, walang negosyo, walang kita, walang trabaho kapag walang peace and order. So, nang nag-i-invest sa Pilipinas, tapos yung trabaho, dapat tutukan yung trabaho talaga eh. Wala talagang kikitain at habang walang sweldo, syempre, tataas din ang krimen, ang pagnanakaw. Paano masisiguro ng Senado na ang mga investigasyon at panawagan para sa pananagutan ay mananatiling patas at hindi naaapektuhan ng politika? Ay nako, talaga naman, yan na nga ang aming problema. Umpisa pa lang, umaalma na ako eh. Kasi yung mga investigasyon nga, parang kung minsan may utos, nagkasundo na kayo, tapos mamayang konti, ay hindi na pwede. Dapat gano'n, anong pinag-usapan natin? Parang may utos galing sa ibang lugar. Parang gano'n. Hindi, nakakapagtaka eh dahil di ba dapat ang Senate medyo last bastion na yan, saka dapat may separation ng judiciary, separation ng legislature, separation rin ng executive. Dapat hindi nakikialam sa isa't isa, di ba? Pangit yun eh, kasi nawawala yung balance. Sa tingin niyo, ma'am, Separation of power. sinong nagiging hadlang o ano nagiging hadlang diyan para mapanagot yung mga opisyal? Yung batas ba natin, yung politika o sa tingin niyo meron pang iba? Kung maintindihan eh, talagang, ewan ko, para sa akin, 2028 talaga yung nangingibabaw sa lahat eh. Parang, sinong tatakbo sa 2028? Paano manatili sa pagkatapos ng 2028? Ayan, labas ng labas yung mga survey, palakas ng palakas si VP Sara, yun ang problema. Kaya kung ano-ano nangyayari sa bansa natin, hindi naasikaso yung dapat tutukan at, ewan ko ba, nakakalungkot. Senator, si .01 ba at palagay nyo tutuloy? Nako, alam mo naman to. Kakapala na ng mukha ko. Di ba kayo Alam ko kakapala ng makeup eh. Gora na ng makeup talaga. Ayun talaga. Ang hirap talaga magpresidente. Ay, mahulog ng langit yan eh. Mababa, ba't pinagpipilitan? Di ba kayo nagsisi? Or before, hindi nyo ba kinonsider na instead si Ading ikaw na lang? Kasi hindi naman ako dapat maging politiko, backup dancer lang ako. Hindi ako dapat talaga magpolitiko. Ayaw na tatay ko, pareho rin siguro si PRRD, ayaw niya yung babaeng anak. Parang ganun. Protective kasi ang ama sa babaeng anak, malupit at brutal kasi ang politika. Siyempre, ayaw mo i-expose yung babaeng anak. So, dapat talaga si Bongbong. So, nasa utak ko si Bongbong. Ang papel ko lagi, campaign manager, media, ganyan. Basta backup. Hindi ako dapat maging kandidato. Napilitan lang ako sa probinsya namin dahil nga wala nang kandidatong iba, may lalaban. Kung Marcos daw ang tatakbo, kaya ayun, tinulungan ko na lang si Bongbong. Ako na naman ang tumakbo. Doon lang nag-umpisa. Pero kung naging lalaki kayo, no, kayo presidente ngayon. Ganon. Ewan ko, maganda ba maging presidente? Kadami-daming problema ng Pilipinas, sa totoo lang. Nag-aalala lang ako kasi binabandera ngayon yung mga Pax Silica at saka yung, Colomba? Colomba ba yun? Yung, narinig na ba ninyo yung white hydrogen? Nakaka-tense na naman eh. May kontrata na naman. 3 lugar na daw sa Pilipinas may white hydrogen at nag-umpisa na raw mangkalkal. Yun. At nag-start na yata sa ibang probinsya. Tapos sisimulan rin Western Zambales sa Pangasinan. Na may white hydrogen na panggagalingan rin ng energy. May kontrata na eh. Nagugulat na lang tayo. Maraming nangyayari. Di ba inaani? Pero ito yung tanong ko, isa po kayo sa naging pinakamalakas na kritiko ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero ano po yung naging turning point bilang isang kapatid, imbis na manahimik, kayo po ay tumuligsa sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos? Wala, totoo. Nag-umpisa yan nung... actually, ang aga niya, nagkakaduda. Nung election pa lang, parang ina-out na ako. Pero hindi ko naman pinapansin gano'n. Hindi mo ako sensitive eh. Sabi ko, wala, busy lang, politika. No problem.
sige lang. Tapos panay nga ang naming gawa ng kalokohan, yung Kape Chronicles, yung Lenlen, yung mga kalokohan ng mga satire. Yun na lang ang tulong ko kasi hindi naman ako kinukumbida sa mga convoy, hindi naman ako tinatawag. So sabi ko, yan na lang yung tulong ko, yung sa online. Magloko-loko na lang kami doon, pagtawanan na lang. So yun. Tapos, napansin ko, ang aga-aga pa, 2022, nagtataka na ako kasi budget nerd ako. Tinitingnan ko na maigi. Bakit sobrang laki ng unprogrammed funds sa budget? Tinitingnan ko na siya. Sabi ko, uy, wala nang COVID. Nung COVID, lumobo yan eh. From magkano lang yun. Tapos naging 100. Paano si Presidente Duterte? Walang choice. Kasi nga, babayaran yung healthcare workers, bibili ng bakuna, kung ano-ano. So yun, lumaki ng konti. Pagkatapos noon, 2022 na, 2023, bakit ang laki-laki? Sabi ko, ba't ang laki niyan? Wala namang COVID. Bakit puro unprogrammed? Wala naman tayong pera. Anong kalokohan yan? Tapos, yung pinakamalala, naalala ko, tinanggal na si Presidente GMA, di ba? Tinanggal nung Mayo ng 2023. Tapos, nung Agosto, Setyembre, nag-umpisa na, binabakbakan na si VP Sara, yung tungkol na sa impeachment, confidential funds. Pero talagang hindi ko nakinaya nung yung March 11, 2025, talagang hindi ko na siya kinaya talaga totally. At sabi ko nga, kung ICC na ang maghahari sa Pilipinas, surrender na ako sa administrasyon na to. Give up na yung soberanya, wala na yung pagkatao at kalayaan ng bansa. So yun. So, pero ngayon, Sisi na naman yan. ICC na naman, papatay dyan. Nakakaatak. in connection to that conversation. So, kumalas na ako nun sa Alyansa. Kumalas na ako earlier. Tapos nung Marso talagang, actually nung March, papasok na ng eleksyon ng Mayo, wala na sa isip ko yung mga kampanya. Nakatutok ako sa investigasyon. Kung maalala ninyo, ako nag-investigate sa Committee on Foreign Relations para lahat ng kampanya. Tutukan muna natin paano dinampot si Presidente Duterte. Bakit na-kidnap to? Anong nangyari? So, nagkaroon kami ng 3 hearing. Pinagbawalan yung mga cabinet member na umaten. Mag-isa akong nag-hearing doon. Paano ko? Kampanya na. So, yun. So, Hindi ko talaga kinaya doon. Nagsampa Tapos kayo ng mga nagsampa kaso. ako ng mga kaso sa ombudsman. Kaso pinota naman yung ombudsman So, doon sa wala na. kinakasuhan ko. Pwede nyo bang Wala. hindi ba i-follow up yan? Wala pa rin galaw? decisionan. Sabi niyo po kanina, parang naramdaman nyo na naiitapwera na kayo noon pa eh. Nung Noon election pa. So now po, how do you feel kapag medyo may sinasabi si VP Sara Duterte na parang kritisismo sa inyo, kay President Marcos? Wala. Nasanay na ako sa mga criticism at madalas, tama naman. So, ayun, wala tayong magawa. Masakit man sa kalooban kasi syempre kahit paano kapatid mo pa rin. At saka, ang iniisip ko na lang yung aking ama. Kasi, maraming bati ko sa aking ama. Alam naman natin nangyari noong 1986. Ang tanging pangarap na lang namin, makabangon. Isipin mo, naging pangulo pa. Tapos ganito pa ang mangyayari. Kaya iniisip ko na lang, at least may mga anak pa naman ako, kahit paano, at least may, ano ba tawag doon, may sangay ng Marcos na hindi naman sumasang-ayon sa katarantaduhan ng kalokohan, ng kung ano-anong pang-aapi na ginagawa. So, Dahil tinitignan ko nga yung mga kaso, na-realize ko that the checking mechanism has failed us. Not because of how it is inherently built. Tingin ko, okay naman. What has failed us is that it relies too much on the strong character of people who occupy positions of power. We continue to experiment with our system of government. But in the end, what fails us isn't the system, it's the people. So, tingnan po ninyo, sino-sino ang mga senador na may kaso? Nakakulong, si Senator Jinggoy, Senator Dante Marcoleta. Humaharap sa kaso, Senator Bato, na questionable pa nga ang kanyang so-called warrant. Okay. Senator Alan Peter Cayetano, meron daw issue yung Taguig. Senator Loren Legarda. And wag nating kakalimutan, meron pa rin si Senator Chis Escudero, Senator Joel Villanueva. But wait, there's more, di ba? Meron pa. Humaharap sa ethics case si Senator Pia Cayetano. So, ilan yan? Kung isama nyo yung possible, yung naririnig natin ng mga threats na meron din daw
na ICC, si Senator Bongo. Siyam na yun. Siyam na senador. That's 35.7%, tama ba? Of the Senate. Ay, 37.5, sorry. Of the Senate are facing cases. That can't be a coincidence. It cannot. Not only that, kausap ko ilan mga vloggers. And lo and behold, ang dami naming may kaso. And the cases are unusual ha. Yung mga nangyayari lang in times of civil unrest. Inciting to sedition, cyber libel. So, and yes, it is time for me to recognize na hindi na nga nagiging responsive ang Korte Suprema. Hindi ito pag-criticize sa mga tao doon, ngunit kailangan na rin natin tanungin. Kung sinasabing justice delayed is justice denied, hindi na rasonable yung pag-uupo sa ilang mga kaso that could show the people that justice continues to grind out fairness even during these times na uncertain tayo. Dapat ang pinakasinasandalan natin ang certainty, ang kasiguruhan na ang katarungan aabot at aabot sa atin. Bakit ngayon ko sinasabi ito? Aside from the fact na you cannot ignore 9 senators facing cases, ill-timed cases, whether na-file na siya or whether humaharap pa lang, you cannot ignore it. Not anymore. Not only that, while we can say that the court has a huge docket, that the court is put in a difficult position of having to make decisions that may upset the status quo. Those decisions must be made. We understand the silence of the court, particularly considering that they have the heavy burden of being the final say in this. They cannot abrogate their position. They cannot say, mamaya na yan, hindi na po pwede, hindi na kasi reasonable. And that is the standard by which we stand on. We understand a delay of even 6 months, considering how many cases go to the Supreme Court. But the other thing is, the people are also aware, or so many of our people are aware of what is going on. We have political awareness. We understand the weaponization of the law. We understand that the people in power are using this to stay in power. And because the cases have been filed, because these issues, these controversies have already been brought to the doorstep of the highest court in the land in the hopes that justice will be done, a further delay in all of these cases does not serve that. They are abrogating their obligation for swift and timely justice. Why are we speaking up about this now? When the legislature is manipulated, whether it is done, the manipulation is done by money or by threats, the balance of power between the 3 branches is upset. So the people look to the Supreme Court to provide that balance. It is not a coincidence that Lady Justice holds up balanced scales. In staying silent, the Supreme Court contributes to the upset of that balance and assists the executive in not only maintaining power, but gaining more of it. Wala na yung balance. With what? More than 35% of the Senate facing charges? With the House of Representatives appearing to be manipulated by money? What's going on? Is this the time for the Supreme Court to remain silent? Hindi nakikialam ang Supreme Court, bawal yon. But the cases have already been filed before it. The cases for habeas corpus of the taking of Rodrigo Duterte have been before the courts for more than a year. Beyond the period where we can expect the people's patience to stay.
na mamayagpag ang pasensya ng Pilipino. Yung larangan ng poder ng Korte Suprema ay sa hustisya. Pero kung mabagal masyado yung hustisya na yon, o kung tumatahimik ang Korte Suprema, despite the fact na nandyan na yung mga kaso, hindi ba't oras na rin na sabihin that this is no longer reasonable? Kung gusto nila ng tunay na hustisya, siguro kailangan na nilang gawin ang kanilang obligasyon. Oo, sabi nga ng isa dito, naubos na yung pasensya ko. Kasi, hindi na po rasonable. Lumampas na eh. Okay pa tayo mag-intay. Okay pa tayo na makita itong mga to. Pero pag harap-harapan na, hindi pa nga tayo yung tayo yung unang-unang namiligro. Hindi nila naintindihan na pagdating sa mga issue katulad ng flood control, buhay ang nakataya. Kapag dating sa matters like corruption, buhay ang nakataya. Healthcare, mabilis naman silang umandar pagdating sa healthcare. Pinasoli yung pera na kinuha sa PhilHealth. Pero kayo ba na-satisfy dun sa desisyon? Meron bang nanagot? Parang pahina ng pahina din ang appreciation natin ng style ng hustisya. Last year, natuwa ako, parang napuno ang Korte Suprema, nag-decide sila, ang bilis nilang mag-decide pagdating doon sa impeachment case ni VP Inday. Pero ngayon, naihain na ang mga petisyon sa Korte Suprema tungkol sa hustisya ng pagtutuloy nitong theater na ito, political theater na ito. Wala, deadma. Ito'y panawagan. Panawagan na rin na habang tuloy-tuloy naman ang nakikita ko na hindi naman hindi naman tayo nagbibitiw sa ating obligasyon na i-call out ang gobyerno kapag nagfe-fail ito. After all, obligasyon yan. Kasi tayo yung nagbigay ng pera, tayo yung bumoto. We have a responsibility to make sure that government performs. After all, it's our kids. It's our safety. Our livelihood depends on the services that are provided by government. The safety of our kids who must be outside or sometimes are not even safe in their own homes. We have to speak up. Yan yung power na nakalagay sa saligang batas. Power natin to call out government para gumalaw sila. But what is happening? The powers granted to us by the Constitution, the balance of power guaranteed to us in the Constitution, hindi na sila nag-work because the executive has become too powerful. And the last time that we saw that taken to this level of extremity was Marcos Sr. Marcos Sr. took to himself all the powers. He had, of course, he was the head of the executive. But he also had the power to create laws. He had the power to make laws through presidential decrees. But did you know that he also took it onto himself to exercise some of the powers of the judiciary? He had the power to issue what was later known as ASO, Arrest, Search, and Seizure Orders. The Constitution says that only the judiciary can issue arrest warrants because they have to examine evidence before it is done. Marcos Sr. had all of those powers. So, that's why sometimes in the middle of the night you could be arrested by virtue of an arrest, search, and seizure order, and you never understood why until much later.